Pag sinabing Suzuki minivan, isa sa mga pinakaunang lugar na papasok sa isip natin ay ang lalawigan ng Cebu. Kaya naman, nagpunta kami rito sa Cebu para humanap ng mga tao na pwede natin makausap tungkol sa minivan. At sa kakahanap nga namin ay napadpad kami rito sa isang garahe o sa isang yard dito sa Liloan, Cebu. At syempre, kakausapin natin yung mga may-ari dito kung paano ba magsimula, kung paano nagsimula ang paggawa nila ng mga ganitong Suzuki minivan at iba't iba pang sasakyan. So tara na, samahan nyo kami, kilalanin natin ang mga tao sa likod ng garaheng ito. Let's go! Okay, ngayon ay kasama natin si Louie, tol, no? Louie Kalisa Igot. Ano ka rito, tol? Actually, ako dito ay electrician or mechanics. Ako yung lahat nag-ano sa mga unit dito, nag-double check. Tapos yung pag may ganyan, may mga sira, ako nang bahala yung mag-ayos. Medyo alanganin ako. Hindi ako pumayag na i-release ko yan. So kumbaga, ikaw rin yung nagka-quality check bago nyo i-release. Quality check. Gaano katagal mo nang ginagawa to, tol, yung pagbuo, pag-assemble ng mga surplus, mga minivan? Actually, almost 10 years na ako nagtatalyer na gumagawa dito. Dami na kaming na trabaho ng ganito, klase-klase. Hindi lang multi-cab, big trucks din po. Hindi lang maliliit, pati yung mga malalaking sasakyan, kaya mong gawin? Kaya kong gawin. Yung mga mini-dam, 10-wheelers, ganyan. Pero sa atin dito, hindi pa kami tumatanggap kasi yung place namin, kaunti lang ba, hindi masyadong malapad yung kalsada. Medyo masikip. Pag mayroong malaki, doon lang kami sa yard na magtatrabaho. Bakit yung mga minivan, bakit ito yung parang napili nyo na mga sasakyan na gustong kumbaga, bakit dito kayo nag-focus sa mga minivan? Nagpo-focus kami dito kasi sa tagal ng panahon, ito na yung nakasanayan namin na ginagawa. Dito kami natuto ba. Ito na po yung noong unang panahon, wala pa akong alam dito, kaya nagtatrabaho ako ng isang yarda, tapos may nag-aayos doon. Tinitingnan ko kung ano ang ginagawa nila, tapos pag may mga problema na, so tingnan ko kung paano gumawa, tapos nanonood ka lang, natutunan mo? Oo, natutunan ko lang. Nakikita natin, ito, ang daming mga minivan dito, no, na inaayos, ginagawa, binubuo, tol. Oo, binubuo. Lahat ba yan? Ikaw ang gumagawa o may mga tumutulong din sa'yo rito? May kuwan ako dito, may welder, conversion, tapos may upholstery, tapos may aircon technician, tapos ako lang magwa-wiring, tapos ako lang mag-guide sa mga tauhan ko. Tapos meron din akong pintor. Lahat kami dito kumpleto. Nagtutulungan kami, teamwork sa team. Paano mo na yun, tol? Medyo mahirap humawak ng team, ha? Paano mo na-handle yung team? Na, halimbawa, itong unit na to, bubuuin natin. Paano mo i-segregate yung task o yung trabaho? Ganito kasi yan, pag natapos na yung sa painting, so may tauhan ako dito na 3, sinasabihan ko kung paano gawin yan, ganyan. Pag hindi nila alam, ako nang mag-proceed ng unit ba kung kailangan. Kasi matagal na ako dito, kahit mga kunting kuwan lang, ma-check ko. Tapos ang mahirap dito, pag yung trouble, yung mga wiring. Ganito kasi yan, pag mag-wiring ka na hindi pa napinturado, sa pintura ba? Tapos yung mapinturahan yung mga sakit niya. Tapos dyan na magsisimula yung trouble niya. Tapos makikita ko naman kasi step by step yan. Sanayan ko na gumagamit lang ako ng tester or fuse na kailangan gawin. Ganyan. Ikaw ba, tol, meron kang sariling unit na minivan din? Meron ka bang sariling sasakyan? Oo, meron din ako. Yung unit kong una, green ng kulay. Tapos pangalawa, red, tapos blue na naman. At ito yung panglima ko. Ito, sa'yo to? Oo, isita ko yan. Puntahan natin. Bakit mo napili yan, tol? Bakit ganyan ang itsura ng unit mo? Kasi ganitong napili ko. Kasi maganda, para sa akin lang, maganda tingnan siya para maiba naman ba. Kasi marami namang tumatakbo dito na simple lang. At maiba naman sa akin, ito yung gusto ko. At ito po yung DE64B manual ng turbo. Hindi pa siya yari, no? Binubuo mo pa? Binubuo ko pa. Tapos, hindi pa ito natapos. Ilalagay ko po doon sa
sa painting area. Pero totoo ba yung sabi nila na pagka ganito raw ang sasakyan, pag maganda ang sasakyan, maraming chicks? Siguro para sa akin, strictuhan lang ako kasi Stick to! Yeah. ang misis ko nandito, baka mapagalitan Ay, tayo. hindi. Tsaka kahit wala yung mismo rito, stick to one ka. O, Ganun strictuhan dapat. ako. Oo. Kasi alam mo naman, sa buhay, Oh. pag ganito, pag negosyo ka, bawal talaga yung babae. Ay, oo naman. Oo, Oo. kasi nakakasisira yan. Oo. Pero joke lang. Hindi, totoo yun. Totoo yun pala. Sabihan mo sila, yung mga nanonood na... Oo. Uy, dapat lahat ng mga assembler dito or may sasakyan na ganito, hindi tayo mambabae kasi alam mo naman, mahirap na pag ganito. Oo. Yun ang madaming problema. Ano, meron ka na bang na-experience na, di ba, binuo niyo yung unit, nagustuhan mo, meron bang minsan parang kahit hindi sa iyo yun, parang napamahal na sa'yo. Kaya nung ipapadala na o kukunin na nung buyer, medyo nalungkot ka nung nawala na yung unit dito. Oo, totoo yan. Oo. 3 beses. Mahal na mahal ko talaga yung unit kong Tapos wala akong magawa dahil sa daming dinadaang problema, kailangan talaga niya i-dispose na kasi yung sasakyan na to, ganito, material lang to, hindi ito magtatagal sa atin. Eto tol, gusto ko namang malaman, ano na yung naitulong sa'yo? Anong naging pagbabago sa buhay mo? Mula nung naging assembler ka ng mga ganitong surplus minivan. Ang naitulong po sa akin po ay yun, nakapundar na ako ng sasakyan, tapos nakapagpaaral ako ng mga bata. Kahit kaunti lang ang income namin, ikabubuhay sa pamilya ko ba? Kasi ganyan talaga, pag magsisikap ka, nasa iyo na yon kung ano ang kailangan mo sa paggawa. Ang una kong nananalig lang ako ng Diyos para always pray para pagdating ng panahon na hindi ako madadown. Kasi dito, mahirap talaga dito pag ganito ang negosyo mo kasi maraming nagsisiraan. Kaya tinatuguyod ko nga shop na ito na parang sa tagal ng panahon ba. Kahit ano naman kasi gawin natin, meron talagang mga tao na hindi maniniwala sa atin. Oo, hindi maniwala. Diba? Hindi naman natin sila pwedeng pilitin na, uy, maniwala ka, kaya kong gawin to. Diba? Meron talagang mga doubters, mga non-believers. Pero ang maganda ron, tol, kahit na nag-e-exist sila, yung mga negative people na yan, ang importante, stay positive, dire-diretso lang tayo. Oo, tiwala lang sa sarili. Yan. Tapos, kailangan, ang importante, tiwala at dapat magtulungan ba as a team. Suportahan natin. Louie Kalisa Igot, yan yung Facebook page ko. Yan. Tapos meron din akong isa, Batoy Bakal TV sa YouTube channel ko. Okay, ngayon naman, ang kasama natin si, ano pangalan mo, sir? Dave Jefferson Baron. Dave Jefferson. Baron. So, ano ka naman dito, sir? Partner ni Batoy. Gano'ng katagal na yung relasyon nyo? Ay, hindi ba relasyon? Business partner. Almost. Nag-meet kami ni Louie mga 2018. Oo. So, na-build ng trust namin. Marami na akong na-meet na mga contractor pero na-scam ako. Oo. Pero nung nakausap ko kasi si Louie, parang ang main role niya dito ay yung pagbi-build, yung pagbubuo. Ikaw, sir, ano naman ng ano mo rito? More on sa finance. Ako yung nag-buy ng mga units. Kasi nag-import din ako 2 years ago. Nagkuha ako ng mga container. So buong unit binibili ko yung isang container. Ngayon kumukuha na lang ako sa mga supplier dito. Pero ako yung nag-finance dito lahat. Karamihan ng mga unit dito, Dave, kadalasan ba mga taga saan yung mga umu-order dito sa inyo? Luzon, Visayas, Mindanao. Iba-iba. Like that, yung orders na yan is Manila. Ito, Leyte, Mindanao. Luzon, nagsiship din kami. Alam naman nating lahat, kahit ng mga nanonood sa atin, alam nila na sobrang dami na ng mga interesadong magkaroon ng surplus na Suzuki minivan, mga every wagon. Marami na. Kumusta yung competition? Yung competition dito, yung sa business side, kumusta yung competition ng pag-build at pagbenta ng mga surplus na mga Suzuki minivan sa panahon ngayon? Maraming kompetensya, aside sa kompetensya, marami ding mura. Kaya iniisipan namin na mag-expand. Pero after dito, mayroon din akong mga agent. So ngayon, sir, okay lang, mayroong mga order din po. Sometimes kung malapit December. Nabanggit mo nga, Dave, na grabe yung competition ngayon, di ba? Sa tingin mo, ano yung lamang ng mga unit nyo na pwede mong ipagmalaki sa mga buyer na yung unit namin may ganito, yung unit namin ganyan? Ako, sir, ano sa yun? totoo lang, honest ko ako
yung unit ko mura. Compare talaga, kahit nga wala na ako matira, okay lang. At least yung inisip ko, yung trabaho, may trabaho yung mga tao ko. Kasi kung walang trabaho, so sa paano sila ibubuhay yung pamilya nila. Kahit ako kumita lang kayo, kahit magkano 10, 20, okay lang, at least mayroon. Sa akin lang, yung laman ko lang, kahit mura kami, pero quality. Kasi ako mismo, nag-check ako. Mura din kami. Mura din na kami. Pag-usapan natin tol yung paano yung pinaka-effective na way ng pagmamarket ng ganitong Yung sa pagmamarket ko, sir, boosting, tapos share, tapos iba referral. Tapos mayroon ding mga friend, ganyan lang. Wala kasi kaming display center pa, so more on online transaction kami. Kasi kami dito, di kami nanghingi ng half payment. Kahit 20,000, okay lang. At least 10,000, okay lang din. At least nag-down kasi, mahirap kasi mag-assemble, tapos ipa-register namin sa owner, tapos mag-back out. At least yung down payment nila, yun yung kuha namin. Kasi mayroon kasi kaming resibo eh. Mayroon kasi kaming business permit, so mayroon kaming resibo ibigay. Kaya wala silang choice or nagda-down or hindi, ganyan. So mayroon talagang proof na ibibigay namin. Baka may mga nanonood dito na gusto nilang subukan itong business ng pag-assemble, pagbebenta ng mga surplus na sasakyan. Ano yung gusto mong ipayo sa kanila? Yung mga may plan, ganito ng mga surplus, siguro yung suggestion ko talaga is kung wala pa silang idea, wala pa silang kukuha talaga sila ng at least may expert na ganyan. Kasi mahirap kasi mag-business ka tapos di mo alam yung gagawin mo. So yung quality ng unit, hindi talaga. So at least mag-guide ka. Tsaka doon papasok yung magandang partnership nyo ni Louie. Diba? Siya Kasi din si Louie kasi parang expert na siya doon sa technicalities ng Siya sasakyan. kasi alam niya lahat, yung wiring, kamalaw. So siya talaga mas expert siya. Ako more on QC, tsaka check sa mga unit tapos sa... Yung mga nanonood, baka interesado naman sila na bumili o magpagawa sa inyo. Saan kayo pwedeng kontakin ng mga nanonood? Check lang yung page ko is DJ Surplus Multicap kung kuan doon. Pwede nyo i-check yung page ko. Meron akong mga kuan doon, page din. Tapos contact number, mayroon makontak din sa Facebook is Dave Jefferson Baron. Pwede lang ako makontak doon sa page ko, DJ Surplus Multicab. Yeah. Kahit 10, 20 down payment, walang problema. At least, basta sure buyer lang. So, yun lang kasi. So, ayan. Narinig na natin lahat ng impormasyon na kailangan nating malaman. Si Louie, dito ka. Sumama ka na rin dito. More power sa inyo. Ayan, salamat sa pagbisita, sir. Wakas din Na-meet na namin. Ko. Oo. Akala ko sa sa panaginip lang. Totoo pala yung ikote mo, no? Akala ko kasi. Guys, please subscribe din sa page niya, Mayor's TV. Ayan, nandito yung sarap ko. Wow. Subscriber din ako. Ayan. Tol, maraming salamat ulit. Nag-overtime kasi kami. Tol, maraming salamat. Salamat pagpunta. Ayan. Thank you.